Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang ngalan ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa hapon pong ito dahil lahat po tayo ay sama-samang naririto. And let us just enjoy the presence of our dear God. So ngayong hapon pong ito, nais ko po kayong i-welcome lahat sa ating celebration. This is our Marriage Life Encounter Fellowship. Bakit nga ba natin siyang tinawag na Marriage Life Encounter Fellowship? Hindi na po siya Couples Fellowship, na kagaya ng kagawian nating dati. Kasi pag sinabi mong Couples Fellowship, hindi na pumupunta yung mga walang partner. Kasi nga naman, nakaka-inggit ang kaswitan ng ating mga couple. Kaya naman, ito po ay isang fellowship para sa lahat ng mga may minamahal, nagmamahal, para sa mga taong in love. Ayan, kasi ito po ang ating celebration ngayong Love Month na tinatawag po natin. Actually, kakaiba po ito ngayon. Hindi po siya kagaya ng mga nakagawian natin in the past years, na kung saan ginagawa natin siya during night, tapos masyado siyang formal. Pero this time, ginawa po natin siyang hapon as a natural lamang, casual na ginagawa nating fellowship, kagaya po ng mga fellowship during our departments, yung mga every department na ginagawa po natin. So mamaya, during our lecture, actually, lecture po ang tawag natin. Pwede po magkakaroon po tayo ng mga conversations, question and answer portion. So, hindi lang po si Pastor ang pwedeng magsalita dito. Dahil ang talakayan po talaga natin mamaya ay tungkol po sa buhay may asawa, kung ano po yung mga challenges, responsibilities, at syempre po kung gaano po kasaya ang magkaroon ng asawa. Agree ba kayo doon? Oo, hindi. Ayan. So, ngayong hapon na ito, punuin natin ng kaswitan, punuin natin ng pagmamahal ang lugar na ito, kagaya ng pag-ibig po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So, are you excited, brothers and sisters? Of course, dapat excited po tayo dahil kasama natin ang ating iniirog, nandito man ang presensya nila o wala, mahal na mahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga tinatawagan ko na po ang MMT to lead us in our congregational singing. Ayan, praise the Lord. Bago po ang lahat, inaanyayahan ko po ng bawat sa atin ay tumayo at una po natin gawin ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw. Awitin nga po natin yung mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Ayan, sana po lahat tayo dito ay sasayaw para sa ating Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal
napakasarap na sabihin sa ating Panginoon na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lagi po nating naririnig na ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At ngayon, kasama rin po natin ang mga minamahal natin sa buhay. Ang mga katuwang natin sa buhay. Napakasarap pong sa pakiramdam na kasama po natin ang ating mga minamahal sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At sa pamamagitan po nito na ipapakita din po natin, napaparamdam natin sa ating Panginoon kung gaano po natin siya kamahal. Hallelujah. Awitin nga po natin ito ng buong puso. Hallelujah. Yes, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian, niligtas sa kamatayan, hinakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag, hallelujah, sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig, humaawit. Sabihin natin, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo iaalay ang puso ko. Ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, walang ibang kaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Walang ibang kaligtasan. Sa'yo lubos ang kagalingan. Sa'yo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig. Umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo iaalay.
Sabihin nga natin ito sa ating Panginoon ng buong puso. Yes, Lord, iaalay namin ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa inyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Laging sa'yo, Panginoon, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, iaalay ang puso ko, ang puso ko'y tanging sa'yo. Laging sa'yo, Panginoon. Hallelujah. O maraming salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, Panginoon. Ang dahil dito, Lord God, nakawala kami sa aming mga kasalanan. Naging malaya kami dahil sa inyong pag-ibig, Panginoon. Kaya nga, Lord, sa oras na ito, handa po namin ibigay ang lahat. Handa po namin ibigay ang buong puso at buhay ng bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Pupurihin ka namin at sasambahin ka namin hanggang sa huling hininga namin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. At ganon din po ang gagawin namin hanggang sa aming huling hininga, Lord God. Maraming salamat, O Lord. At ibinabalik po namin ang lahat ng papurit pagsamba sa banal na pangalan mo. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, mukhang marami pa tayong mga couple and mga married na brothers and sisters na wala pa ngayon. Anyway, naka-live po tayo ngayong oras na ito. Kaya yung mga hindi po makakadalo dahil nasa malayo, kanila even yung mga asawa nyo na nasa malayo, maaaring pwede nilang mapanood din po ito. So, yan. So, hello po sa mga nanonood po sa atin via live. Tsaka kung may mga member po natin na nandiyan lang naman sa bahay, punta po kayo dito para sama-sama po tayong makinig. Mas magandang personal na nandito po tayo para yung mga questions din po natin pwede nating matanong mamaya. Ayan. So, marami pa po tayong mga nakahanda maliban po sa ating mga lectures. Meron din po tayong mga refreshments, tsaka mga konting delicacies dyan sa likod. Mamaya pwede tayong mag-merienda habang pag medyo gutom na tayo. Hindi pa naman kayo gutom, di ba? Ayan. At saka meron pa po tayong photo booth doon, yung mga hindi pa po nakapagkuha ng kanilang shots. Napakaganda kasi nung ginagawa natin na may photo booth kasi nagiging remembrance to. Naalala ko nga dun sa mga nakaraan, nakikita ko yung mga picture natin in the past, dun sa mga nakarang mga couples fellowship. Makikita mo talaga doon, may mga pagbabago, tapos may mga walang nagbago, ganun pa rin yung itsura, parang hindi tumatanda, di ba? Pero nakikita po natin yung nagiging successful po yung ganito nating klaseng couples fellowship. Tsaka nadadagdagan, parang taon-taon ata may mga bagong mag-asawa, may mga bagong kinakasal ata. So nadadagdagan sila dito sa pagsali sa ating ganitong klaseng fellowship. And later, of course, magbibigay din tayo ng ating mga special awards. So may mga pa-prizes po tayo dito for our special awards. May mga best outfit tayo, meron tayong mga best couple attire, ganyan. Meron tayong photogenic couple. Ayan. Siyempre, meron din tayong Best Photo Award para sa ating mga walang kapartner. Tingnan natin mamaya yung kanilang mga pictures. And siyempre, meron din tayong Couple of the Year Award. Ayan. Sino kaya yon? At siyempre, meron din tayong game winner kasi meron din tayong palaro na gagawin mamaya. At siyempre, lahat tayo kailangang sumali doon. So, yung game na ginawa natin, hindi lang po ito pang couple, para sa lahat. So, mamaya po yon. Kaya, after ng lecture ni Pastor, hindi pa po tayo uuwi kasi may mga some surprises pa po tayo. Let's just enjoy. Total, wala naman kayong mga chikiting pa dito. Mag-date na lang muna po tayo dito kasama ang ating Panginoon. Okay? So, ready na po ba tayong lahat? Yan, ready na tayo. Tinatawagan ko na po ang ating lecturer ngayong hapon na ito. Of course, ang hindi nagbabagong laging in love. Pastor Romy Pader. Praise the Lord. Amen. Yung lecture ko po, hindi lang po para sa mag-asawa.
sa lahat po ng may relationship. And relationship is not only tackling about the husband and wife. Even the relationship of a friend, of a brother and sister. Yun po. Titignan po natin, paano natin ma-improve. Though, ang aking topic, okay, pakikuan na nga po doon sa PowerPoint para madali tayo kasi marami ito eh. But ang gagawin po natin, isasabihin ko, and I will ask, ano yung inyong mga kuro-kuro? Hindi lamang, pero pag nagbigay ng kuro-kuro, hindi isang oras. Simple kuro-kuro lang. Okay? About your experience. So, let us just read the Bible. Okay? In the Magna Carta of Marriage, in Ephesians chapter 5, verse 25. 22. Okay. Okay, yung PowerPoint. Ayaw? Okay. So, hindi ko na-print yung isang notes ko. Okay. Okay, nandito naman. Open your Bible to the books of Ephesians, chapter 5, verse 22. Popular na yan. And this is the Magna Carta of Marriage. Para sa mga singles na nagpaplanong mag-asawa, para sa mga wala yung asawa niya rito, okay, keep in touch dito. Sa mga may asawa na dati at nawala at gusto pang mag-asawa ulit. Gustong maka-2-0. Okay? Okay, so let us study the word of the Lord. Okay? Nasaan yung PowerPoint? Nagbaliktad. Okay. Okay. Verse 22. Ito yung sinasabi ni Brother Oscar kanina eh. Brother Oscar, sumunod ako sa utos mo ha. Sabi niya, Tagalog, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat, okay, ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Imarkan natin ha, sa lahat ng mga bagay. Uy, tuwag-tuwag mga lalaki. Okay. So babae yan. Now let us go to the husband. Okay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanal ito at nililinis sa pamagitan ng paghugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay may harap sa kanya ng sarili maluwalhati na walang dungis, kulubot at anumang gayong bagay, kundi nararapat maging banal at walang kapintasan. Verse 8. 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanilang sariling asawa na gaya ng kanilang mga sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay sangkap ng katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Gayon man, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at ang babae ay gumagalang sa kanyang asawa. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po sa mga salita na aming pong binasa. And as we will study it, O Lord, tulungan niyo po kami na hindi lang namin pakikinggan, hindi lang namin pag-aaralan, kundi may isa sa pamuhay namin, sa relasyon namin sa aming mga asawa, relasyon namin sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan. And we will learn, O Lord, from each other as we have now our studying your word, O Lord. Salamat po. Ito ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nawala yung PowerPoint. Pinanda ko na yun. Hindi niya magkan? Hindi? Ayaw? Di ba pinalipat sa kanan? Okay. Ipinigay ko na kaninang umaga. Hindi pwede? Okay, so punta na tayo. Okay, 25 things.
25 things that will make our relationship till death do us part. Okay. 25. Itong lecture kong ito, actually, ginamit ko ito sa isang 25th wedding anniversary. Pagdating ng 50, pwede na rin dagdagan ng 25 ulit. But sa ating pag-aaral dito, ito po ay practical application of Ephesians chapter 5. Verse, okay, ayan na. Ephesians 5:22-33. 25 things to do that will make the till death do us part. Di ba maraming nagkakahiwalay ngayon? Nakakalungkot. Maraming nagkakahiwalay na mag-asawa. Bakit kaya? May 3 dahilan ng paghihiwalay. Number 1, marital unfaithfulness. Aminado kayo doon? May mga babaeng lalakaiser. Wag namang lalaking lagi ang binabanatan eh. May mga babaeng lalakaiser. Ano yung lalakaiser? Lalakero. May mga lalaking womanizer. Oo. Kung may womanizer, may lalakaiser. Ngayon, hindi na lang po ang nangiiwan na hindi na lang po lalaki, pati babae. Oo. Maribari kung kunayo mo. Tigpay sumat. Marital unfaithfulness. Number 2, na reason ng paghiwalay, financial matter. Okay. Number 3, in-laws. Mga pakialamero at pakialamerang biyanan. Mapapalad yung mga mababait ang mga biyanan. Amen. Amen. Di ba? Ang papalad ninyo. Ang ganda ng ngiti ni Sister Vilma. Di ba? Ang ganda, di ba? Mapapalad yung bang hindi kayo inaaway ng inyong mga biyanan. Oo. Meron gano'n, di ba? Pinapakialaman lahat. Lalo na yung babae na biyanan. Kung ang anak niya ay lalaki, pupunta sa bahay, hindi ganyan ang gusto nalasa ni Kwan. Ganito, nag-asawa na ngayong kanyang anak, ginagawa pang mama's boy. Kaya yon. And there are others. The fourth, na dadagdagan ko, may pang-apat na dahilan ng pag-iwalay. Yung mga pag-uugali ng bawat isa. Okay? Payag kayo doon? Kayo na yung mga magtagal na mag-asawa. Sino po ito pinakamatanda ng mag-asawa? Pinakamatagal ng relasyon? Ilang taon na po kayo, ate? Wow, 52. Yeah. Ilang taon na po kayo? Ay, 27. Brother Gilbert, ilan na kayo? Gwinta. Ilan na? 21. 21. Kayo? 37. Okay. Yun, 8 pa lang yun. Kayo. 25 kayo. Uy, silver. Si Donna? 6. Ay, sus, medyo kon pa yan. Struggle pa yan. Struggle pa yan. Okay. Yung pinakabata doon, si Mariel. 5 years. Ay, medyo mahirap-hirap pa rin yan. Kayo. Ilang taon na kayo mag-asawa, ma'am? 26. Medyo humahabol na rin. Okay. Ay, 7. Struggling pa rin. Ito, kinasal ko ito eh. Ilang taon na? Okay. So, yung mga ugali natin. Alam nyo ba na kahit na matagal na kayong nagsasama, sa bawat araw, lumalabas yung mga iba't ibang ugali natin? Lumalabas yung iba't ibang ugali natin. Bakit hindi naman siya ganun noon? Bakit ngayon, ganun na siya? Tatawa nga ako, introduction pa lang to. Natatawa ako, sabi ng isa, nung nililigawan ko, tupa naman siya. Bakit ngayon mag-asawa na kami, unti-unting lumalabas yung kanyang pagkatigre. Ngayon, pusa na siya. Baka bukas,
Tigri muna naman, ha? Okay, let us do the 25 things. Okay, anong mga ito? Isa-isay natin, ha? And you will react on this. Number 1, the greatest way to show our love to our spouse is to imitate the way God has shown His love towards me. Paano mo may papakita, the greatest way to show our love, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong asawa? Ipapakita mo ito kung gaano ka minahal ng Diyos. Di ba sa Magna Carta of Marriage, sa mga lalaki, sabi niya, love your wife as Christ loved the church. Very specific yun, ha? Kung gaano ka minamahal ng Diyos, gaano mo nararanasan yung pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay, yun din dapat ang iparanas mo sa iyong asawa. Kaya ba yon? Uy, kaya ka, no? Si sister kaya. Kaya. Oh, kayo po, anong kanya rito? Parang mahirap, di ba? Paano mahirap? Hindi tayo Diyos. Pero bakit niya pinapagawa? Love your wife as Christ loved the church. Di ba? Paano mahirap, di ba? Okay, balik tayo sa aral natin kaninang umaga. Meron tayong 8 graces. O, babalik tayo doon, di ba? Kaya, kabisado niyo yung 8 graces. Ano yung 8 graces? 8 biyaya. Pananampalataya, mabuting asal, knowledge, self-control, perseverance, godliness. Di ba? Meron bang isa? Care or loving kindness. And love. So makikita natin, pwede yun eh. Pwede yun. Okay, mahirap? Pwede. Kasi mahal mo ang Diyos at mahal ka ng Diyos. As you love God, ganun din ang pagmamahal mo. Kaya nga sa pag-ibig, triangular. Triangle. God, husband, and wife. Kaya advantage kung kayong dalawa ay mananampalataya. Napakalaking advantage nun. Di ba? Okay. Si Brother Gilbert sa Sister Vilma, advantage. Hindi ba kayo nag-aaway? Wow, tatanong ko, sagutin nyo talaga totoo, ha? Hindi ba kayo nag-aaway? Aaway ko, di ba? Pero paano kayo nakatatagal? Dahil 52 katawan, imposible yung nagapa. Nagapa. Pero paano sila nakatagal? No choice. Diba? Hindi. No choice. Hindi po. Yung Kristiyano, nakakatagal ka dahil yung pag-ibig ng Diyos ang ini-imitate mo. Yun ang susi. Imitation. Okay. Number 2. Ito kasi. Instead of praying, Lord, change my husband and wife. Anong mas magandang prayer? A much more effective prayer must be, change me. May nakita ko sa tricycle, abang Tagalog ng change me, ibahin mo ako. hindi. Pangit naman yung change me. Alam nyo kasi, kung minsan, ang tao talaga, it's a natural critic. Natural na tinitignan lagi natin yung mali. Tingnan nyo kahit yung instinct ng bata. Pagkita mo sa bata, yung coupon ban. Yung coupon ban, ipakita mo, tuldukan mo ng konti. Anak, anong nakikita mo dito? Ano makikita niya? Yung tuldok. Hindi niya makikita yung puti papa. Hindi niya makikita yun. Ano makikita niya? Tuldok. Alam niyo ang implication nun? Karamihan kasi sa tao kuminsan, mas naimamagnify yung mali kaysa mabuti. Kaya titignan niyo, kahit anong ginawa mo, kadaming ginawa mong mabuti. Nagkamali ka ng isa. Naranasan niyo na yan, di ba? O, sinong marami ng tinulungan dito? Tinulungan mo na lahat-lahat. Nung nagkamali ka ng isa, naging masama ka na. Realidad yun. Because it was born that a man ay laging yung tinitignan niya. Kaya nangaral natin kanina umaga, di ba?
Na pumunta sa lahat sila, nagpunta lahat. Ito, nahuli namin. Judgmental lahat. Oh, anong sabi ng Panginoon? Yung walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kasi kung minsan din natin nakikita yung mga kahinaan natin. We have the attitude of self-righteousness, even sa mag-asawa. Ako ang lalaki. Kaya dapat siyang magbago, siya ang mag-adjust sa akin. Sus. O, di ba? Hindi. Magbago ka kasi. Yan ang ano. Hindi po, ipanalangin mo na baguhin ka ng Panginoon. Dahil pag binago ka ng Panginoon, domino effect yan. Pag binago ka, magbabago rin siya. Pumapayag ba kayo doon? Tagal lang may kasawa. Kasi tulungan nyo kami. Kami, 30 years pa lang kami. 30 years pa lang kami. Ngayon, taon na ito. 30 years nga agin in nanos. Bueno, apay kapunta pastor kami kapapan. Nangado ati apa may damagin nyo kini Jonathan. So nangado ati apa may duma ore peda jay aji pa nakaisabit la ang gibado jay lamisan sumarsar no. Di yun to pay ammo ngay ko dagiti badbado yo. Di ba? Oh, ganun yun eh. Oo, mayroong mga yan. Tapos, nagluto ka, diniliw na Jequam. Sikan, tagluto ko mga rudan. Sa mga bagay, maliliit na bagay, di ba? So, ibig sabihin, there are mistakes that we have done. Sino ang walang kamali dito sa kanilang asawa? Sa relasyon ninyo, sino ang hindi nagkakamali? Meron. Kaya, instead of praying, Lord, baguhin mo ang aking asawa, una mong ipanalangin muna, Lord, baguhin mo ako. Tama ba yon? Okay. Number 2. Ay, number 2 na. Number 3. Okay. Quality time cannot always be a replacement for quantity time. Sabi kasi, ang sabi sa marriage, in marriage, you really need both. Hindi pwede yung, di bale, kahit na konti yung panahon ko sa kanya. Quality naman. Uy, quality. Ha? Pero anong sabi? Quality and quantity is both needed in marriage. Pabor kayo doon? Anong masasabo mo, ate? De kano kalidad? Aji kalidad ti relasyon ken kaado di oras han nga mabaling ang suktan di kaado ti oras yu ti tunggal maysa iti dadya kalidad iti relasyon nyo. Dapat agkadwada. Tama ba yung Ilocano ko? Ngay. Ang mabaling ang sukatan na dyan, yung mga balit ha, di basi man di chimpok at intad kumat na di best ko. Uy, forever. Advice from 52 years, ha? Tuloy-tuloy. May quality time, di ba? At quantity time. At may pasalubong. Umapahapal kami. Na? Sige. Paano gagawin yan kung talagang hindi kaya yung Quality. Ang hindi nagagawa sa... Actually, sa LDR, ang hindi nagagawa yung quantity. Quantity. Pagdating niya, pag dumating naman, imbes na nandun ka na, inom nga, 7 nga bulang kalangarod, nga awana, nga dajay ka salimpawakan. Nandun ka na nga sa malayo. Pagdating mo, hindi mo pa maasikaso yung asawa mo. Mas marami kang panahon sa motor mo. Di ba? Para bang ang asawa mo yung motor. Wala ka nang 7 buwan ka na nga. Basta wala ka pa. Kaya nga, sabi ko, sa mga seafarer, sino bang mga seafarer dito? Ang hirap ng trabaho nyo, mas maraming panahon na wala kayo sa piling ng asawa ninyo, di ba? Mas maraming panahon. Mas maraming panahon wala kayo sa piling ng mga anak ninyo. Pagdating naman, wag na yung mga priority nyo mga bagay-bagay na make up to the quality and quantity of your relationship. Amen. Sana po walang magsisisi pagdating natin ng 52 years. Sayang. Nung mas bata-bata sana kami, mas marami kaming time na magkasama.
ang sarap palang mamasyal na kasama mo ang asawa mo. Yung may pupuntahan ka, kasama mo yung asawa mo. Oo. Kaya ngayon, pag may seminar ako, gusto ko nang laging isama si Pastora. Kaya may seminar ako sa Jensan sa April. Ipinabook ko siya na hindi niya alam. Ako lang ang libre, siya magbabayad. Paggastusan data. Sabi ko, hindi baling gagastos, 30 anniversary naman natin yun. Di mag-celebrate tayo doon sa harapan ng maraming tuna sa Jinsan Port. Di ba? Oh, kasi yung seminar ko, 17 to 21. 20. Okay, 17 to 20. Dapat 16 magbabiyahe na kami papuntang Jensan. So sabi ko, isasama ko na lang aking wife. Sayang, ang daming gagastuin. Ito kasi mga babae. Di ba mga babae? Bibilhan mo na nga ng tsokolate. Bilhan mo na nga sila. Binili mo pa yan. Ang dami dito niyan. Hindi man nilang mapahalagahan yung mga airport. Ipasyal mo na nga sila. Pag gagastos at yung pasyal, kastoy. Ipapasyal mo na nga eh. Sabi ko si Pastora, may sasakyan na tayo, ma. Sabi ko, ano kaya, mag-road trip naman tayo, pa Mindanao. Kayahin natin si Brother Gilbert. Ilang araw, Brother Gilbert? 2 days lang. Pupunta, pabalik. 1 linggo. Pwedeng 1 linggong pag-ibig yun. Di ba? Okay, quality time. Dapat may mga time kayo sa isa't isa. Ito yung nangyayari kasi kung bakit naghiwalay ang mag-asawa, wala nang ang quantity time, wala pang quality time. Kaya dapat hindi maghiwalay yon. Kaya kayong mga seafarer at asawa ng seafarer, pag dumating yung asawa nyo, sa bagay ginagawa nyo naman, si Sister Vilma, pag naparating na si Brother Gilbert, halata mo yan, nagpapakulay ng buhok yan. Si Stacy, nagpapa-blast on yan. Nahalata ako. Si Tintin, ganun din. Gusto ko lang, amok, tanda ni bumaba, nagkitasawa yun. Si Nova, hindi ko pa nahalata kung anong ginagawa niya eh. Oo. Pero sabi ni Nova sa akin, kahit hindi ako magpaganda, maganda na ako sa kanyang paningin. Si Madam Miriam, halata rin. Di ba, ganun. You make your quality time also with your, kahit nag-ano kayo kabisi, kayong mga asawang babae, bigyan nyo naman ng time. Bigyan nyo naman tayo yung asawa ninyo. Okay, next. Para kwan. Ano pa? Next. God must comes first, then spouse, then children. Yan lagi ang order Huwag niyong babaliktarin. Maraming mga asawa dito, binabaliktad nila. Inuuna pa yung anak kaysa asawa. Madimot 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 Yan ang order eh. God must be first. Priority, God. Kaya nga tingnan ninyo ang advice sa 1 Corinthians chapter 7. Sabi niya, huwag maghihiwalay ang mag-asawa. Pero kung sa panalangin dapat silang maghiwalay, okay, manalangin sila magkahiwalay. Pero babalik din sila sa isa't isa. Nasa Corinthians yun, sa 1 Corinthians chapter 7. Ganon din, bakit ganyan ang order? Kasi yung mga anak natin, alagaan natin. Pero hindi, yung relationship ninyong mag-asawa, hindi aapektuhan yung relasyon ninyo sa iyong anak. Iba yung relasyon ninyo sa anak ninyo, iba yung relasyon ninyo sa asawa ninyo. Yun ang point doon. Necessary matakas jay matakas jay literal nga sakbay nga pasusum niya asawa ni asawang pa ito sumusunga mo na. Pangit naman yun. Hindi hindi. Dapat wag natin kuan. Ibig sabihin, if you have your priority in life is your husband. And then your children. Okay? Sa pag-aaral ka ng mga bata, pag-usapan nyo yan. Pero ang foremost part is, God must be the first. Okay, naka-4 na tayo. Number 5. Madali ang, learn to let things go. Let it go. Kayong mga babae, para sa inyo ito.
mahirig kayo kasing magre-record ng mga pagkakamali naming mga lalaki. Pasensya na kayo. Sabi ko yung pastora, mag-lecture ka rin. Ayaw niya eh. Kaya kayong mga babae kasi, tama Brother Joe? Oo. Tama brother, di ba? Nagre-record sila ng mga mali natin. Nakalipas na how many years? Yun na. Kayo. Yung pasensya kayo, kayong nasa harap eh. Okay. Totoo yun, Brother Gilbert? Nagre-record siya ng mga, naalala pa niya yung mga mali noon. Uy, ang galing ni Sister Vilma. Oh, hindi siya historical. Ay, kasi mas mature ka, di ba? Mas makanay ka. Okay, joke, okay. Oh, okay. Sister Jenny Lo, naalala mo pa? Oo, naalala pa yung record mo. Yung umiiyak sa kalapaw, di ba? Di ba? Ay, grabe siya. Depende raw sa level ng sakit. Alam nyo, ganito. I want to share to you, yung aking mga magulang. Ang aking mga magulang. For the glory of God, kasi hanggang ngayon magkasama sila. Nag-celebrate na sila ng 50 years din nila. Pero alam nyo ba, wala na pong pinakamagaling mambabae kundi ang father ko. Ang sabi niya sa amin, nung talagang hinuhuli namin siya, kasi lahat ng mga kapatid niya may anak sa labas. May mga pinsan kami sa labas. Namin talagang yun ay yung bisyo nila, namana nila sa kalululuhan nila. Alam nyo, yung father ko, hinuhuli namin eh. Lahat na kami, pati yung mga anak ko. Lo, sabihin mo na, baka naman, baka pumunta kami sa Laguna, sa Batangas, ganito, mahanap namin doon eh. Kwan pala namin. Pinsan pala namin. Sabi niya, kung lalagay mo sa drum na pagpatung-patungin lahat ang aking naging babae, sabi niya, baka pwede sa ganong karami, sabi niya. Kaya lang, hindi ako nag-iiwan ng souvenir. Alam ng father ko, ng mother ko, ako na-witness ko minsan eh, umuwi kami ng madaling araw, alam ng mother ko na gumagawa ng kalokohan ang father ko. Pero ang ginagawa ng mother ko, pag uwi ng father ko, inaasikaso niya, na bartek, yung lasing hihilamusan niya, bibihisan niya. Ilulutuan niya ng paborito ng father ko, yung paborito niyang pagkain, yung alimango na, yung dariway. Lalagyan niya ng kalabasa at gata. Oo, ginawa ng father ko yun. Ginawa ng father ko yun. Anong mother ko? Talagang nagtiis ang mother ko. Alam niyo yung prinsipyo ng mother ko? Kami ang ikinasal. Ako ang kanyang asawang inuuwian. Yung mga babaeng yon, pling-pling lang yan. Wala bang pling? Yung bang, kwan lang yan? Darating at aalis din. Ganon kamartir yung mother ko. And praise the Lord. Kahit nung tawagan nila ako, anong desisyon nyo? Yung papa nyo, kahit nung nasa abroad na sila, tinawagan talaga ako. Anong desisyon nyo? Ikaw ang panganay. Magdesisyon ka. Gusto naming maghiwalay ang papa at mama nyo. Anong sabi ko? We don't want a broken family. Nakapagtiis ang mother ko sa nakaraang maraming taon. Ngayon pa kaya. Kaya bayaan nyo ang pamilya namin, bayaan nyo ang kanilang relasyon. Tinawagan ko ang aking tatay, tinawagan ko ang mama. Gusto nyo bang maghiwalay? Hindi. Why? They let things go. Sports lang ng mama ko. Hindi niya, nasaktan din siya, siyempre. Sino ba naman di masasaktan? Nasaktan din siya. Kaya lang, learn to let things go. Nakaraan na. Hindi mo na may babalik. Kaya nga may kanta, kung may babalik ko lang. Hindi mo na may babalik eh. Anong gawin mo? Kalimutan mo na. Let things go. Amen? Kahit na ulit-ulitin mo, ano bang pagkukulang ko sa'yo? Ang ganda-ganda ko na. Oo nga, nagkulang ka na nga. Kasi noong kang nagkurang, kung managaramid. Some along the way, bakit siya nakagawa ng ganon? Kasi baka may pagkukulang ka rin. Kaya wag nyo nang ungkatin pa. Learn to live today and tomorrow. Amen?
let things go. Okay, next. Copy-paste. There is a freedom of being able to forgive. Yan. Even your spouse has not said sorry. Di ba maraming ganun hindi nagsusorry? Maraming hindi nagsusorry. O sino? Sa nakaranasan ninyo? Sa amin, karanasan namin, si pastora hindi nagsusorry. Oo. O, maming ka. Hindi talaga nagsusuri yan. Kahit alam niya nagkamali siya, hindi nagsusuri. Pero tahimik na lang siya. Tumatahimik na nga ako. Yun lang sinasabi niya. Ewan ko, bakit napakahirap niyang bigkasin ang sorry. Lalo na, sa babae, magic word yung sorry. Hindi bulsa ka, sorry. Okay, sorry. Okay, magic word yun eh. Magic word. Hindi po pwedeng, lalo tayong lalaki, napakahirap nating magbigkas ng sorry. Pero karamihan, lalaki talagang nagsusorry, di ba? Oh, okay. Tagsuri. One. Ngam pakpakawanin na kamala to, rin kagsursuri. Oh, di ba? Ganon. Okay. O, sino rito? Hindi nagsusuri pag nagkamali. O, sister na may nagsusuri ka? Oo. Oh, galing naman. Oh, di ba? Oh, we are learning. We are learning. Ay, ganun pala, no? Ano ka? Sana, narinig mo yun, pastora? Di ba? Doon na, narinig mo yun? Okay, next. Okay. Freedom of being able to forgive eh. Kalayaan mo yun. Padason, tagimulat, sakit na mo ta asawam. Sakit tinakam mo kang kanang asawam, kasano pa yung ma-enjoy yun, relasyon nyo. Tagsin sinakit tinakam. Learn, okay. Humbleness is important in marriage. Pagpapakumbaba. Marami daw siya nan, okay. Maraming magpapakumbaba. Oo, okay. Kumusta nga eh? Sino tinapakumbaba kanya yung Manong Manang? Galing naman. Talagang, ang hirap gawin yun na. Okay. Next, 8. Ito. 8. Servanthood is needed in marriage. Oh, mga lalaki, hindi masama ang maglaba. Servanthood yan. Oh. Hindi masama ang magluto. Hindi kababaan. Hindi kababaan yun, ha? Hindi ibig sabihin na ikaw ay Anderes Disaya. O miyembro ng, ano ba yung grupo nyo, Brother Chris? EBC. Sinong presidente? Ikaw, di ba? O yung EBC. Yung hindi ibig sabihin na miyembro ka ng EBC. Ano yung EBC? Andres Bonifacio Club. Okay, EBC, hindi ganon. Kung maglaba ka, ibig sabihin, pinaglilingkuran mo ang asawa mo. Ganon din, vice versa. Hindi pagpapakamartir yung pagdating mo sa bahay, yung bang maranasan mo pagdating mo sa bahay, sasalubungin ka ng asawa mo, nakahanda yung tsinelas. Praise the Lord. Okay. Pagkagaling sa palaisdaan, nakahanda yung kape. Di ba? Ang ganda nun. Hindi pag-aalila yun. Servanthood yun. Di ba? Kahit nag-aano ka. Okay, next.
Okay, para madali tayo. Ulit-ulitin na lang natin yan sa susunod. Okay, next. 9. Simple act of love keeps people knitted together. Yung mga simple act of love, magbigay kayo ng sample ng simple act of love. Yan, kayo. Ano? Hug. Kiss. Ano pa? Eh, yung pagbibigay ng pasalubong. Alam mo, di ba? Yan. Simpleng mangga. Inasal, di ba? Talagang lumilipad ang kanyang pagmamahal kasi laging... di ba? Yung mga ganun ba? Yung mga simple. Gaya sabi ko kaninang umaga, pati ako gusto kong practicein din yun. Parang napakahirap din. Yung bang... Kasi parang nakukan ako, para bang... Anong tawag doon? May tawag doon. Yung pagkagising mo, I love you. Para bang... Anong tawag doon sa kan? Corny. Parang ako nakukornihan kasi ako ng ganun eh. Pero yung pala, napag-aralan ko, habang pinag-aaralan ko ito, kaya papraktisin ko na, Pastora. with my life, I pledge. Di ba? Kasi ganito. Kasi ang hirap praktisin minsan eh. Kasi parang nakukurnihan ka, tapos, I love you ko na. I love you, tarupa mo. Ang pangit na wala pang response. Parang corny. Sa paningin mo, corny. Pero isa po yung napag-aralan ko ganito. Ang mga babae pala pag tumatanda, Brother Gilbert, pag tumatanda, ang babae pala pag tumatanda, mas matampuhin, papansin, kung ano-anong ginagawang pagpapapansin. Nahalata nyo yon? Nahalata mo yon? Maming ka. Totoo yun. Kung ano-ano ka. Oo. Kaya lang minsan nagpapapansin na nga, ikaw pa rin ay Glenn Capasio. Bakit si Glenn Capasio? Basketball player yon. Ang pangalan niya sa basketball court ay Mr. Nonsense. Nonsense? Wala lang. Kahit anong ginagawa mo, wala lang. Dead ma lang. Waray pa ilis-lis mo dyan paldamon. Wala lang. Hindi ka papapansinin. Di ba? Yung mga simple act, yung saying, I love you. Ay, kumusta ka na? Diba? Ay, kaya nagsakit sa tabaga, masahin na ka. O yung mga gano'n. Kayo mga babae, alam nyo kung bakit, minsan yung mga lalaki, alam nyo kung bakit nang bababae sila? Sa hindi man ng palabag, nang babae sila. Kasi sa bahay, yung asawa niya, doon sa bahay, para siyang pinitpit na luya. Laging pinapagalitan, laging binubungangaan. Ni hindi pinapansin. Tapos, yung asawa niya, pag uwi niya, puro hindi pa nakaligo. Amoy bawang, amoy. Di ba? Oo. Tapos, doon sa kanyang number 2, para siyang hari. Para siyang hari. Oo. Hari siya. Tapos talagang, yung asawa niya malambing pa. Apagsangpot pelaang ni lalaki, pasaklutan. Hi, hon, miss na kita. Sumangpot niya balita, tatak ka lang nga sumangpot! Di ba? Realidad yun. Huwag ko nga, bakit ganon? Kaya gayahin nyo. Pag-aralan nyo, bakit kaya yung babae niya ay minsan ay mas mahal niya? Anong ginagawa ng babae niya? Kasi gusto niya makuha yung atensyon. Di kunin mo rin yung atensyon. A simple act of love. Yung pagsalubong mo sa, hello love, kumusta? Pagod na pagod ka yata. Tingnan po na sa... Agtala ka man. Sige lata. Di ba? Okay. Next. 10. Okay. Yan. 10. Never let the sun goes down on your anger. Ang kano nga dadya ko hangkay kano nga maturog nga agin nura. Nga daungat mo dya, sawam. So nga, dati joke eh. Ni manugang ko, kana nakat. Apay, apay na, tamat tayo, gusto ko. Napuy-puyatan kami, apay, makadominggon nga, hang kami nagpimpinansin. Makadominggon nagpimpinansin.
Hindi mo maturugin na ta. Don't let the sun goes down. Awang tinurugan na yun ko na. Among ba yan? Okay. Mahirap matulog na may sama ng loob. Yung classmate ko sa Bachelor of Arts in Biblical Study, in quote, yung classmate ko po, yung asawa niya, hindi depende. Biblical yan. Ephesians chapter 4. Hindi lang sa asawa ito. Ephesians chapter 4 sabi niya, pag magalit ka, huwag kang magkasala. At huwag mong hahayaang lumubog ang araw na galit ka pa rin. Galatians chapter 5, Ephesians chapter 4 verse 29 to 31. Now, asan ako kanina yung classmate ko, yung asawa niya nagkagalit sila. Kasi kahit anong gawin ni pastor, ayaw pansinin, hindi pinapansin. Gabi, tumalikod. Hindi maturog dan, tumalikod. Ang destino nila doon sa tuktok ng bundok, sa San Gabriel, Balbalayang San Gabriel, La Union. Yung church na sa tuktok ng Turod. Tapos doon sa tabi ng church, yung nag-donate ng lupa, nandun nakalibing. Nandun yung nitso. Hindi talaga pinapansin ng asawa. Yung asawa gabi, talagang tumalikod. Maparaan si pastor. Ang mga pastor, maparaan yan eh. Di ba, Pastor Chris? Maparaan. Amo din naramid na. Oh, pinyajay. Kasalad ka din nga maguyuguyod Gagapod yung tipanchong. Anong ginawa niya? Hanggang di ba ka natakro gayam talya. Ay, marako pa na. Tapos na ang lahat. Okay. Ibig sabihin, huwag niyong pagtagalin yung galit ninyo. Asawa mo yan eh. Kayo rin magkikita sa... Tanungin natin. Nagalit ka ba sa kanya na? Ate, kahit manungal daw. Grabe 5 minutes. Kaya niyo yan. Amen. Learn from our 52 years. Blessed daddy and blessed mommy. Learn from them. Amen. Okay, next. 5 minutes, Okay, karanasan ko to. I want to testify to you. Nagalit ako kay pastora. Nagalit ako sa kanya. Alam niyo ang galit ko, hindi ako tumabi sa kanya ng isang gabi. Tapos, ipangalawang gabi, hindi na naman ako tumabi. 2 gabi na, hindi ako tumabi. Doon ako sa sala, natulog. Doon siya sa kwarto namin, sa extension. 3 gabi, natutulog na ako doon. Tulog ng mga bata, pumunta. No saan ka pa'y ngumay di kwarto ta? Agsinatan! Ako. Ay, sorry. Okay. Stand to be corrected. Pumanawak. Ang pangit na balita, si Pastor Pader nilayasan ng kanyang asawa. Ang pangit naman. Diba? Sabi ko, balik na ako. Tapos nang nasawagaan ako, sabi niya, ulitin mo pa yan, Huwag mo nang uulitin yan. Dito ko lang. Kaya ngayon, kahit nagalit ako, doon na lang ako. Nalakapay ti mapanawan. Okay, next. 11. Okay. Not everything needs to talk through. Hindi lahat mayroon mga bagay na hindi nyo na dapat ilabas kung masasaktan ang bawat isa. Wag na. Okay. Isa nagigilta ko rito. Huwag nyo nang ipaalala pa yung mga... para ma-uproot. Pagtungtungan ka, no? Oo. Ikaw lagi naman yon. Lagi namang si Balinswag kinukwento mo. Oo. Stop that, di ba? Hindi dapat pag-uusapan yon. Kasi ganitong mag-asawa, parang mga baliw yan kung minsan. Mga baliw ang mag-asawa kung minsan. Mga singles huwag na mag-isip-isip kayo. Para mga baliw ang mag-asawa kung minsan. Nagpintas, ang ganda ng usapan nila, nag-uusap sila. Ang sweet-sweet nila, maya-maya nag-aaway na.
Naranasan nyo yan? Ito na napanlaang niyo kwa. Talaga, sa totoo lang, ang simple ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Mga simpleng bagay. Sa atin, lalo tayong mananampalataya, ang mga simple ang pinag-aawayan. Sabi nga, wala si Brother Roland, no? Sabi niya, LDR na kami kahit pa LDR na kami kahit sa video nag-aaway. Ang ganda ng kwentuhan daw nila, mayroong nasabi yung isa. Kaya minsan, mag-ingat din tayo. Not everything needs to talk through. Hindi lahat. May mga sikreto tayo na dapat hindi na muna ilalabas sa asawa mo. Baka makakasakit sa kanyang damdamin. Okay. Ganon. Huwag mo nang ikwento lahat. Hindi openness, pastor eh. Okay, there are openness. But not to the extent na magiging cause ng inyong paghihiwalay. Maging cause ng iyong pag-aaway. Okay, next. 12 na. Malapit na. To die. A wife. Okay. A wife needs to look to God to be her husband rather than looking to her husband as God. Minsan, wag nyo, ito naman nasusobrahan. Vice versa yan Huwag nyong jujusin ang iyong asawa. Huwag nyo siyang gawing Diyos. Anong ibig sabihin nun? Parang sa kanya na umiikot ang mundo mo. Parang siya na lahat ang Diyos mo. Make God as your husband rather than your husband as God. Ang ibig sabihin nun, priority pa rin ang Diyos. Amen. Amen. Next, to die to self in marriage means to put others' interests, preferences, and needs in place of your own. Anong ibig sabihin nito? Pag mag-asawa ka, pag yung die in self na ibig sabihin, kung ano yung interest ng asawa mo, kung ano yung gusto niya, kung ano yung kailangan niya, ilagay mo na yun din ang kailangan mo. Wala na masyadong nanonood ng TV, no? Wala na. Pero ang aking wife, hindi talaga mahilig maganood ng TV. Kaya pag nanonood ako ng TV, hindi siya nanonood. Tapos, importante ta TV ng musika. Kanya-kun ko na. Pero minsan, you need to adjust din. Ano ba yung preference din ng partner mo? Vice versa yon. No hilig nila kay mo, nag-basketball, kaduan mo ta, kano hilig na mo timasitas, igatangam mo. Agbalin mo nga hilig mo. Si Pastora, gusto niya ngayon mag-ayos sa bahay. Paborito niya mag-ayos. Gusto niya ayusin lahat sa bahay. Nakita niya lang yung magandang CR sa Vietnam. At saka sa Cambodia na lahat ng CR ang lilinis. Nagdudugyot na titatao di Cambodia. Ngam nagdadalos ti CR da. At dali anong tawag yon yung ipugsi mo, jobot mo? Bide. Nabidida. Amin. Public CR da, bidida. Amin. So kung dapat dito sa bahay, mayroon din ganun. Si Master Plumber, sabi niya, pag-ayusin natin, palitan natin yung balon kasi wala nang mabibiling repair kit nito kasi old model na. Kaya babaguhin lahat. Ipapili mo sa, simpapay data. Ay, simpaan ka no. Isang nga napang kami di city. Puto, nakita na di Italian nga di ngay automatic. No, kasi di nga no, digital. Ay, opo. Pangalam kwarta mga kasi ngay. Di ba? Para bang dahil hilig niya na, madidirik na kang, madidirik na sumursuro nga aramido. Sige, sursuro talatan. Gumatang tikas jay kastoy. Sa nga Vietnam ditoy, Pilipinas ditoy. Kung ako mga baka masaktan. Ganun maganda rin. Kaya gusto niya mapaganda yung bahay. Kaya ang ginagawa ko rin, kukamutan. Aglalandscaping akon. Kasi gusto niyang masitas. O di, ganun. Sana, ganun din gawin niya. Pag nanonood ako ng Korean novela, magkikisabay, ano nangyari kay Yonsiri? Ganun din, di ba? Yung hilig niya. Yung parang ipakita mo rin yung interest mo sa kanya. Okay, next. Next.
Next. Love is blind. It's not a bad thing when you choose to be blind to the less flattering threats of your spouse. Yung bang, di ba mga asawa, ang ibig sabihin niyan, minsan kahit na pambobola na, medyo magbulag-bulagan ka na lang. Kasi, yung mga less flattering niya, yung flattering kasi yung pambobola ba ng asawa mo, uy, ang ganda-ganda mo. Uy, nagkutong ka. Kung gano'n. Di ba nagijay? Blablablang ka noon, kahit na sa katotohanan. Kung nagsiksik ka bakit? Kung matangam, kaya nagpaiso na dakal mo tikwanan. Dakal mo buyongnan. Nagdakal mo buyongnan. Nagpasit. Nagsiksika. Kung nakit, ore, si kama kamum nga mangluluko na tasawa, ta siksing ka stila ka tibagi ko na yes, thank you ba kayo, di ba? You learn to, ibagbaga na nga ron, maging kon ka na doon sa mga flattery niya. Kasi show of love yun, and show of appreciation. Okay, next. 15. God is the only one who can make me at every level. Therefore, it is unfair for me to expect from my spouse to be my all in all. Alam niyo, ang makakapagkuhan lang sa'yo, oo, they are inspiration, ang asawa. Lalaki man o babae. Pero talagang makakapag-level up sa'yo, sa iyong buhay, is God alone. Amen? Don't expect. Baka datag bababawi ka Diyos. Hapay ngamin ng isuna tinasawak, noon kumakastoy tinasawak. Dumating na ba sa isip niyo yon? Bakit kasi ikaw pa kasi ang napangasawa ko? Oo, di ba? Sino ang mga may regrets? Sino ang mga may regrets? Alam nyo, ito, wag nyo kasi kung bakit may regrets tayo, yung mga ine-expect natin sa asawa natin, hindi nangyayari. May mga expectation kayo sa asawa ninyo. Ako, may expectation ako sa wife ko eh. Na hindi rin nangyayari. May expectation siya sa akin na hindi rin nangyayari. Ganon din. Sino ba rito? May expectation kayo. Gusto, di ba nung nanliligaw siya, ay nakita mo, sinagot mo siya kasi may expectation ka. Wow, ito pag itong nag-asawa ko, I expect, ang bait-bait siguro nito. Kasi ang bait ng mukha niya. O, di ba? O, di ba? May mga expectation ka eh. Pero, yung mga ina-expect mo, hindi pala nangyari. At akala mo magle-level up ka pag siyang naging asawa mo. Hindi ka nag-level up. Don't expect from Him. Expect from God. Amen. Next. Okay, malapit na. Oh, last na. I cannot change my spouse. I cannot change myself either. God is the one who works transformation in individual and marriages. Do you believe this? I cannot change my life. I cannot transform my life alone. Even my wife, I cannot transform her. Kahit anong gawin ko. Sa palagay niyo ba, si Pastora, naalis niya na yung, kahit na pinaggagawa namin sa kanya, pinasakay sa aeroplano, pinasakay sa cable car na crystallize, sa palagay niyo ba, nalabanan niya talaga ang fear of heights niya? Saka ko lang ako naniniwala na nalabanan niya ang kanyang fear of heights kung sumakay na siya ng Ferris wheel. Oo. Yung iikot na gano'n. Pero alam nyo, you cannot remove, you cannot deliver him or her sa kanyang mga weaknesses. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo siya madideliver. Only God can deliver him from all his bondages. Only God can change. Even me. I cannot change my own. It only God can transform me. Amen? Even in marriage, gusto ko sanang marriage namin. For the glory of God, apapalan mo yung mga talaga hindi apapalan. Nabibless kami sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon. Hindi ba kayo nabibless sa kanila? Oo, nabibless kami. Kung kuna ni Pastora ka, nagpintas niya, nagpintas. Actually, ganito, pag nagsisharing kami, hindi sana tumigas yung mga tuhod ninyo, Brother Gilbert, Sister Hindi po sana. Ganito. Alam niyo ba na, sabi namin,
ang papalad naman ng mga manugang na Manang Aning. Hindi ba kami nagkamali doon? Mapalad ba talaga kayo? Ang papalad nila kasi mahal na mahal nila kanilang mga manugang. Parang mga anak nila. Sa tagal naming pastor dito, naobserbahan namin ang mga buhay-buhay. May mga, pastor, problema ni Katugang, kastoy-kastoy. Pero sila hindi. Yung biyanan pa ang nag-aasikaso, umiintindi sa kanilang mga manugang. Ang galing. Di ba? Meron din mga time na ganon. Pero alam nyo, gusto natin na ganon, kasjayak mo't kuma, hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho ang ugali ng tao. Hindi pare-pareho ang mga biyanan. Hindi pare-pareho ang mga asawa. Ngunit may iisa tayong Diyos na kayang baguhin ang mga pamilya natin at mga buhay natin at marriage natin. Amen? Next. 16 na. My trust is not on my spouse, but in my Savior. Simple na yan, di ba? Magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa tao. Huwag sa asawa mo. Hindi ko sinasabi huwag kang magtiwala sa asawa mo, but the first and foremost na trust mo ay sa Panginoon. Next. 18. Malapit na. 18. Malapit na tayo. If I say this marriage is unfixable, I'm really saying God cannot fix my marriage. Naniniwala ba kayo na kayo ay pinag-isa ng Diyos? Okay. Kung naniniwala kayo pinag-isa ng Diyos, tanong, pag dumating bang pag-away at sabi niyo hindi na maayos ang marriage namin, bakit maraming nagkakahiwalay? Kasi iniisip na, wala na. Hindi na talaga kayang paayusin ito. Kasi ito na. Pero alam nyo, if you allow God, both of you will allow God to move in your life. Kaya niyang baguhin yon. Huwag mong sabihin, kaya yung mga naghihiwalay, salamat sa Panginoon sa aking mga kinasal. Mahigit 100 na yata, dami na eh. May 2 pa lang yata yung naghiwalay. Isa sa Agno, isa dito sa San Miguel. Mayroong muntik na doon sa Alaminos National High na teacher. Naghiwalay na talaga. Pero nung bumalik ako na mag-high school si Inyang, bumalik ako doon, sinalubong niya ako, Pastor, praise the Lord. Bakit? Nagkabalikan na kami. Kaya yung third, wala na. Nagkabalikan. Alam nyo, if God pinatubo niyo yung pag-ibig sa buhay nyo, nagkagalumang kayo, ipipix niya. Maraming problema sa pag-aasawa. Marami. Di ba, Madam Miriam? Marami. Hindi lang natin para hindi tayo pare-pareho. Iba yung sitwasyon ni Sister Chit. Iba yung sitwasyon ni Madam Miriam. Iba yung sitwasyon namin. Kami mga pastor, meron din kami mga struggle bilang mag-asawa. Iba yung problema ng mag-asawang pastor. Iba yun yung problema ninyo. Iba yung problema ninyo kayong mga seafarer at seafarer's wife. Iba yung mga problema. Iba yung mga problema natin. But God can fix every problem in our marriage. Amen. Next, 19. A marriage does not rise and fall on how much we can trust a person, but how much we can trust God. Magkaroon man ng rise and fall ang marriage. Minsan, hindi maganda ang relasyon. Minsan, hindi magandang sitwasyon. Hindi naman lagi. Kaya nga, minsan kinukurek ko yung, Pastor, lalagay na kami sa tahimik. Ano? Kala mo lang yun, ha? Mga dalaga, mag-isip-isip kayo, mga binata, lalagay sa tahimik? Kala nyo lang yun. Ang pag-aasawa ay hindi biro, hindi parang kaning isusubo, pag napaso ay luluwa. Pinag-iisipan ito. Para sa mga single, pati kayong mga singles. Ibig sabihin mga balo, pag-isipan nyo kung mag-asawa kayo. Kasi pag kinasal ko kayo, isa lang ang tanong ko, pumapayag ba ang inyong mga anak at mga apo? Okay. Pag-isipan nyong mabuti ang pag-aasawa. Kayong dito, mabuti, okay, nandiyan kayo. Karen, Harvey,
Ano yung nakatago doon? Oh, Jayden, ha? Oh, Jayden. Hindi porket tumibig ang puso mo eh, yun na. Bakit ina-advisean namin kayong mga kabataan na mag-aral muna kayo? Kasi alam namin, napagdaanan na namin mga hirap ng pag-aasawa. May regrets na rin kami na bakit hindi kami nag-aral ng mabuti noon at inatupag namin yung pangnunobya, pagnunobyo, panliligaw. Oo, pasensya kayo, nandito kayo eh. Oh, kaya wag basta-basta. Pastor, in love na ako eh. Oh, in love ka, pero bilin ni Pastor, ikaw yung manalangin. Huwag padadala sa bugso ng damdamin. Intuno ka dyan na nobya, magsisisi ka. Sayang yung panahon ko sa kanya. Sayang yung mga regalo ko sa kanya. Sayang yung mga chocolates. Into ka nagkantaam yung kanta Ilocano. Ayan nanda yung intad ko nga, tinidor kada ko. See, mga kapatid, how much we can trust God in our marriage. Sino ba rito ang dinag-away? Hindi ako naniniwala kina Manong Romulo na walang mga struggle sa kanilang marriage. Sa 52 years na yan, sa mga unang taon. Alam niyo po ba, meron talaga eh. Nung yung mag-asawa pa lang kayo, yung first day of your marriage, yung first month, first year, hindi pa na... Sinong nakaranas dito nanganak na kaagad? Yung hindi nanganak kaagad bago mag-asawa. Yung ilang taon pa. Ilang taon kayo bago kayo nanganak? 4 years bago kayo nanganak. Oh. Kaya sabi ko, huli kong nalaman ito eh. Pag kinasal pa kayo, wag muna kayong mag-anak muna. Adjust muna kayo as a single. Kayong dalawa lang. Kasi pala, ito we are speaking sa mga experience natin. Kasi pala, pag nanganak ka, another adjustment. Mayroon na kasing third party. Tapos nadagdagan, second party na naman yan. Sa kama na malaki, mayroon na sa gitna. Tapos sumunod, mayroon na naman, 2 na. Sumunod, 3 na. Yung kama, nandun sa gilid si tatay, nandun na sa gilid si nanay. Nasa bata na yung kwan. Sa ibaba, nandun yung katulog. Okay, di ba? May mga adjustment kayo eh. Sino ang hindi nag-away na mayroon kayong issue sa inyong mga anak? Hindi tayo hipokrito. Kami, nung ipanganak si Precious, mayroon na kaming adjustment din dun eh. Yung parang paggising sa gabi para magtimpla ng gatas. Away na yan. Wow. Kaya, sa amin pa, dami naming mga anak. 6. Ngayon nag-i-spotting si Pastora, wag naman sanang menstruation yan, baka mabuntis pa. 7, no? Di ba? Sa pagbagsak ng marriage, kasi huwag niyong sabihin nasa high kayo lagi. Huwag niyong sabihin ang sweet-sweet niyo lagi. Nag-aaway naman kayo eh. Kahit nag-ano pa ka-sweet. Kahit na, mayroon yan. Meron pa ka, nag-aal sa balutan sa bahay eh. Kami mayroon. May mga tendency eh. Na talagang parang, minsan ayaw ko na, kaya't ko nga sublimot din ka. Dapat naging kasi dyan, kaya mong isublin. Nagadayo mo ti pag-isublian. Yung mo ti Isabela. Hindi ako nakabalik. Ibuti sana kung may kagawad na re-receive doon. Okay, marriage. We can trust God. Sa pagbagsak ng ating marriage at sa pagtaas nito, we need to trust God. Next, 20. God is even more committed to my marriage than I am. Alam nyo, kung inaamin natin na talagang tayo ay pinag-isa ng Diyos, kung committed ka sa marriage mo, mas pa ang Diyos. Why? Sa Ephesians, inahalin tulad niya ito sa relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia. This is a mystery, sabi niya. Pag-aralan niyo mabuti. Ang daming pwedeng i-illustratean ng marriage. Pero bakit? Yung relasyon ni Kristo at sa kanyang church. Kaya
sa pag-aasawa, mas committed ang Panginoon kaysa sa'yo. Mas committed siya. Ayaw niya na masira ang marriage. Kaya ano ang inaatake ng kaaway? Anong inaatake ng dyablo? Anong inaatake niya sa pamilya? Yung pamilyang inaatake niya, paano niya inaatake? Una, sa relasyon ng mag-asawa. Kaya marami nang winasak na tahanan dahil sa mga itong inaatake ng kaaway. Kaya tandaan natin ito. If you are committed to God in your marriage, God is committed to you. Next, 21. Apat na lang. Malapit na. My ability to glorify God as a woman is directly related to my ability to glorify God as a wife. Naalis na yung dyan. As a wife and vice versa. Okay. Kung gaano mo nag-glorify ang Panginoon as a woman, ayun din yung ability mo raw. Related to my ability to glorify God as a wife. As individual, you glorify God. Pero yung relasyon mo, yung tayo mo bilang asawa, dapat nag-glorify din ang Panginoon bilang asawang babae at bilang asawang lalaki. Meaning to say, your relationship must glorify God. Tanong, pag mag-aaway ba kayo, mag-glorify ba ang Panginoon? Hindi, di ba? Pag unfaithful ka ba sa asawa mo, mag-glorify ang Panginoon? Pag hindi mo mahalin ang asawa mo ng buong puso, mag-glorify ba ang Panginoon? See? So, niyan po, kung paano mo talaga, hindi ko kung gaano ka kalapit sa Diyos, babalikan ko pa rin yung triangle. As you glorify God, ganun din, mag-worship ka bilang babae sa Panginoon at mag-worship ka bilang asawang babae sa Panginoon kasama ng iyong asawa. The more you worship God, the more you close to your husband or your wife. Next, 22. Being my husband-wife is my most important ministry. Baguhin na po natin ang ating pananaw. Sabi nila, mas importante yung ministry sa church. Hindi po. The most important ministry in your life as a husband and as a wife is your wife and your husband. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung sister at brother mo sa Panginoon. Your husband, your wife is the ministry that you have. Amen? Amen. Ado dagiti balo agsisisi da. Hindi naman sisi. Nagre-regret sila. May nakilala ako. Si pastor ang pinagsiran. Namatay yung asawa niya. Sabi niya, agbababawi ta, hindi niya raw na-give yung best niya nung nabubuhay pang yung kanyang asawa. Kaya alam niyo, mas magandang ibigay niyo na yung best ninyo sa asawa niyo ngayon. Amen? Amen! Okay, next. Okay, being my husband is my important ministry. Mga babae, please, minister to your husband. Amen? Amen! Yun sama kaya kapag Serbian na mga women, mga babae, minister to your husband. Buti Sister Vilma, unang uo eh. Salud sudak to man, Brother Gilbert, nagpaiso man itim-timplam ti kapim. Uy, ang tapang mo ha, kasi kape lang pwede mong timplahin. Okay. Di ba? Mga babae na may asawa, please, your important ministry is your husband. Ibigay mo yung best na ministry mo sa kanya. Husband, love your wife. Next, 23. Uy, 23 na ba? Wala na pala, 23 na. Instead of looking for what the marriage, your spouse can do for you, look for what you can do for your spouse. Anong magagawa mo sa spouse mo? Anong magagawa mo sa asawa mo? Kaya inisip ko rin, ano kaya magagawa ko sa asawa ko? Pero alam nyo, ano kaya magagawa ko kay pastora? Palalo pang gumanda. Kasi mula nung mag-asawa kami, gumanda na siya eh. Paano ko pa siya kaya mapapaganda kahit kulubot na siya? Yung natural beauty, di ba? Paano mo mapapaligaya ang iyong asawa? Anong magagawa mo para lumigaya siya?
Yung hindi siya nagsisisi na ikaw ang naging asawa niya. Sabagay, si pastor siguro naman nagsisisi sa akin, ano? Ang mga lugi kanya ka. Imbagana, hindi idanon minibirgo. Hindi danon minibirgo. Kung na nakidingkat ko, hangkay mat nga lugi at ti barumi, kung na ni pastora. Hangkay nga lugi ti barumi, nagwapo, kung na nagagatpay. Oo, talagang prinamot niya rin si Virgo. Oo, kakaiba. So napintas kayo makadwa nga dumanon, kay nga lugi, kung na. Pagpay sumata, pay, lugi na pay makinibergo. Bung nabugbog ko naman. Nalugi, nagagat pay, nasingpot pay. Ang mga lugi ni Virgo. Oo, kasi nonsense naman yun, hindi nagagalit. Hindi marunong magalit. Oo, hindi magalit. Tapos, teacher, may bahay na. Oh, may sarili ng bahay, oh, di ba? Oh, di okay na rin. May trabaho sila. Kahit mga anak pa silang 20. Can do for you. Look what you can do to your spouse. 24. Okay. Last na to. Focusing each day on making memory. Sure beats are keeping a records of wrong. Instead of recording all the wrongs, make memories. Amen. Make memories. Pastora, make memories daw. Ganda, no? Oh. Ano kayang memory natin pagpunta natin sa 30th anniversary natin? Magkilaw tayo ng yellow pin. Ang memory namin sa pagpasyal namin sa Vietnam ay yung sinabi ni Pastora, kung wala lang yung dalawa, dito na tayo titira. At I enjoy the moment na kumain kasama niya ng mga Indian food. At hanggang ngayon, ini-enjoy namin ang Indian coffee. Basta nagtimpla ti kape, nakagas-gas ang kape. And you know, we enjoy the memories to treasure as the days. Na habang tumanda kayo, magkatabi kayo kastitawin yun ni Kastoy. Nandun kayo sa lookup warp, magkahawak ng kamay. Kita nyo kinaglabas nga nag-sweet. Kita bakit niya? Kastata mo tidi. Kung na naman ko, nakarkaro ta pa idimot nakarkaro ta pa idimot Kung di ba, yung ba, naalala mo nung nandun tayo sa wala, hindi kami namasyal sa Luneta. Okay. Ang unang date namin si Pastora ay nung nanliligaw ako ay sa Baguio, nung isinakay ko siya ng bisikleta. I remember that day. Oo, tapos binibigyan ko siya ng mga tinapay. Yan, nalala ko, pag nakikita kong board na, pagpunta ko mo, nalala mo yung bisikleta na yan. Ganun, may memories ka. Kaya ngayon, dito sa San Miguel, ang memories namin, naalala namin yung personage namin dito noon, yung ganyan dyan. Di ba, malala mo yung mga nakaraan? Marandar naalala mo yung Kalapaw? Yung Kalapaw, di ba? Doon kayo nagpapalipas sa mga pakwan. Si brother Kwan, nalala nyo yung pasabing? Yung pasabing, sumangpot ni brother Kwan, ni brother Romulo, pa nagalat yung pasabing, isagsagana mo pan ilakon. Si brother Pablito, siguro memories nila habang sila ay nag-tricycle na nagtitinda ng aruyo. Di ba? Yung mga memories. Mayroon kayong mga memories na magkasama kayo sa buhay. Anong naalala mo, Sister Vilma, na memories nyo? Yung nagpapakain ng manok. Dalawa kayo. Tapos tinuktok yung mga... Kailan ko kaya makakasama si Pastora na magpakain ng manok? Ayaw niyang sumama na magpakain ng manok kasi nag-uuyong naman kami tuktok. Kasi yung tuktukon da. Agbutagak, kuna na, matuktok na ngay. Kaya, Pastora, samahan mo rin ako. Para memories din natin, pinapakain natin yung manok. Tuk! Memories, so, di ba? Mga memories, okay. Make memories every day in your life. Yung bang, wag na yung mga mali-mali ang pinag-uusapan. Make memories than keeping of wrongs. And last, read your Bible. And the best thing, the great definition and most challenging definition is found in 1 Corinthians 15:7. Pakibak. 13:7.
Pakimarka nyo yan, mga mag-asawa. Ano bang nakalagay doon? 1 Corinthians, speak of love. Nasaan na yun? Okay. 13:7. Ano yun? Ano yun? First? 13:7. Ano nga? Sabi niya rito, lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Dagdag natin ang 8. Love never fails. Amen. Sa pag-aasawa, an-anusan tayo titunggal maysa. Kita man ta asawa, an-anusa mo daytan. Kita man tarupa na, an-anusa mo. Ngay. Lahat binabata, lahat pinaniniwalaan, lahat inaasahan, lahat tinitiis. Sa pagmamahalan ng mag-asawa, dapat mayroon ito. Hindi lang po yung verse 7, lahat. Pero pinakamaganda, mga kapatid, sabi niya, bear it all things, binabata, pinaniniwalaan. Trust yun, okay? Trust lahat, inaasahan, lahat, tinitiis. Sa ating buhay bilang mag-asawa, there are challenges. Sa mga singles, yun po ang buhay mag-asawa. Challenging. Challenging. And surviving. The word surviving. And joyful ang mag-asawa. Ang ganda pala ng mag-asawa, di ba? Imagine, kayong dalawa lang nandun sa bahay nyo. Ngayon, na-enjoy namin na mag-asawa kasi umaalis silang lahat. Tapos, papasyal-pasyal kami. In-imagine ko na yung pangarap ng aking wife, na sabi niya, na pangarap niya noon na minsan yung magkasama rin tayo na mag-speaker ka tapos ako yung aawit. Nararanasan na namin yon. And you know, ang ganda pala ng feeling, mga memories to treasure. Kaya ngayong bata pa lang tayo, pag may mga pagkakataon, enjoy your time, your moment with your wife. Instead of quarreling about the small things, anusan nyo titunggal maysa. Ananusan nyo, tasawa yo, kabsat, ay sutintod ni Apo Diyos, kanyayo. Paniwalaan nyo yung asawa nyo. Huwag naman yung no choice, Okay. Okay, so yun lang po, yung 25. Dadagdagan po natin sa susunod, sa 50. 26 to 50. Any question? Okay. May question ka, Sister Maricaro? Okay. Sabi niya, paro pakisamahan ang biyanan. Okay. Mag-seminar ka kay Sister Vilma. Okay. Mag-seminar ka kay Sister Donna. Bait ng biyanan mo, no? Oh, di ba? Pinalagaan pa si Ikel, hindi lang makapunta rito. Bait naman. Oh, di ba? Naggagasat kayo. O, ang gagasat kayo, nagsisingpot, dagiti manugang katugangan nyo. Dakaymot nga katugangan, ang papalad ninyo, ang babait ng mga manugang ninyo. Amen? Pero mangyayari yan kung kasama natin ang Panginoon. With that, let us bow down our heads. At sa mag-asawa, maghawakan kayo ng kamay and let us just pray. Hallelujah. Kung walang mga asawa nyo rito, pray for them. And pray for yourself. Sabi kanina, pray that God change you. And as you are being changed, your husband or your wife will be changed. Panginoon, salamat po sa practical na aplikasyon ng Ephesians chapter 5, verse 22 to 23. We pray na tulungan nyo kami na mapabuti, mapaganda pa ang relasyon namin. Ang relasyon namin bilang mag-asawa, Panginoon, magbigay kaluwalhatian sa inyo. Ang relasyon namin sa aming mga anak, relasyon namin sa aming mga kapatid, relasyon namin sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kasambahay sa pananampalataya.
Tulungan nyo kami that in our relationship, you will be glorified and you will be magnified. And we will not look, O God, sa mga mali ng aming mga kasama sa buhay, sa mga kamalian nila. Hindi yun ang i-record namin. But we will keep memories of the good things that you are doing to our relationship as husband and wife, as a father, mother, and children, Panginoon, and as brother and sister in the Lord. We will treasure every moment that you are being glorified, magnified, and you are doing miracle things, great things in our life. All the glory belongs to you, Lord. Thank you. Hawakan mo po ang aming buhay. Hawakan mo po ang aming relasyon sa aming mga asawa. Hawakan mo po ang aming relasyon sa aming mga anak. Ang aming relasyon sa aming kapwa mananampalataya. Ang aming relasyon sa aming mga magulang. Ang aming relasyon, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho. You must be glorified. And Lord, we can do that by your grace and mercy and by the power of your Holy Spirit. We entrust everything to you in Jesus' name. Amen. Tumayo po tayong lahat and may I call my wife to sing a song. And this is a song that sabihin mo nga sa asawa mo. Yung kung walang asawa nyo, yung kasama mo dyan sa katabi mo, hawakan mo ang kamay niya. Hello. Pastora, may kamatay ito, tigawang tima. Hello. Okay. 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 Ito na lang. Out sound. Meron naman. Sige. Okay, hawakan niyo yung kamay ng asawa niyo. O rin nagkalkalyon. kahit nagkakalyon na yan, sige naman. Oh, ibig sabihin talagang nagtrabaho siya para sa'yo. Praise. Kahit na hindi na smooth yan. Hindi na gaya nung dati nung bagong kasal kayo. Gamang mo tima ka. Sige, hawakan natin ang kamay ng ating partner, yung mga walang kapatid. Yung mga katabi nyo na lang. Sige. Okay. I'm committed to you. You're committed to me. I'm committed to you. You're committed to me. With a open heart, with prosperity and security. Committed to one another with the love that comes from above. I'm Committed to you and committed to me with the love of the Lord. You're committed to you. Yes. You're committed to me with a broken heart, with prosperity and security. Committed to one another with the love that comes from above. I'm committed to you. You're committed to me with the love of the Lord. Yes, we are Amen. committed to one another with the love, Love of the Lord. Amen. Sunod natin yung bind us together. Ayan. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord, that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love.
Bind us together, Lord. Bind us together, Lord, with cord that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Amen. Yan sana ang panalangin natin lagi, kahit sa inyong mga pribadong devotion as husband and wife, and practice it. Sabihin natin, I am committed to you, you're committed to me, and bind us with your love. It is only the love that can bind us together. God bless you. Nakakabon na po tayo.